Hi mga ka-dreamers! Kamusta kayong lahat? Panibagong video na naman para sa inyo. Today's video, ano nga ba ang trabaho ko dito sa Canada? Nabanggit ko na to sa previous vlog ko kung napanood nyo. Ako ay isang fast food supervisor dito sa McDonald's sa Quebec, Canada. Mga ka-dreamers, alam naman natin na kapag fast food industry dito sa Canada is napaka-in-demand talaga natin. So sa mga nagbabalak na mag-Canada, magandang maging panimula ang pagiging supervisor or assistant restaurant manager sa Philippines o kahit sa ibang bansa man. So kung nagbabalak kayong mag-ibang bansa at meron naman kayong background sa food industry, pagpatuloy nyo lang yan kasi ayan yung magiging stepping stone nyo para makapunta dito sa Canada kung pinapangarap nyo talagang makapunta dito sa Canada. Katulad ko, isa lang din akong nangarap na makapunta dito sa Canada at ngayon nakapunta na ako dito at masayang masaya ako na napunta ako dito. Once na nakapunta tayo dito sa Canada is malaki yung maitutulong ng Canada sa ating buhay at matutupad natin yung mga gusto natin sa buhay. Katulad na lamang ng pinapangarap ng karamihan ang makapagpagawa ng bahay, makabili ng bahay at maging stable sa Pilipinas. Samahan niyo ako sa journey ko dito bilang fast food supervisor sa McDonald's. Alamin natin kung ano ba talaga ang buhay dito sa Canada at ano ang magiging buhay ko dito sa Canada. Inihintay ko yung oras para makapunta na ako sa store and kung nakikita niyo yung bike sa likod, ayan yung bike ko and nabanggit ko na yun sa previous vlog ko na gumagamit kami ng bike dito para sa transportation namin. So, na dumating kami dito sa Canada summer. So para sa kanila yun daw yung pinakamagandang weather. Alam nyo ba din guys na dito sa trabaho ko na to, masasabi ko na maswerte talaga ako at God's will talaga na nakapunta ako dito at napunta ako sa McDonald's. Galing na ako ng McDonald's Philippines. Siguro yun din talaga yung naging way ko para makapunta dito sa Canada. Talaga yung naging stepping stone ko para makapunta dito sa ang pinaka best way at best decision na masasabi ko is magkaroon kayo ng experience sa food talaga kasi nagkakaroon talaga ng opening dito. And masasabi ko na maraming paraan para makapunta dito sa Canada. Ilang taon ko ding pinag-aralan, ilang taon ko ding inantay na makapunta ako dito sa Canada. Kaya mga ka-dreamers, kung talagang gusto nyo makapunta dito sa Canada, huwag kayong mawala ng pag-asa. And pray lang guys. Basta work hard guys. Work hard sa food industry, mapa Pilipinas, mapa ibang bansa. Iba ang trabaho sa food industry. Pero guys, kahit naman ganito ang trabaho natin bilang food supervisor at assistant manager, restaurant manager, masasabi natin na at strong tayo. Alam niyo yan kapag marami ang order, Christmas, New Year, lahat nasa store tayo at yung iba nagsiselebrate ng weekends pero tayo hindi tayo nagsiselebrate ng weekends. Wala sa bokabularyo natin yan guys. Pero yun nga, anyway, pinapatawa ko lang kayo at pinapalakas ko lang yung loob nyo para hindi kayo mawala ng pag-asa na soon makakapunta din kayo sa Canada kagaya ko na hindi ko rin naman ina-expect na makakapunta ako dito at age of 26. Mga ka-dreamers, paalis na ako and samahan nyo ako makapunta sa store. Tara! Let's go! Bye, Karist! Sarado ko lang yung bintana. Para. Ito yung main door namin. Yan. Yan yung main door namin. Pero mas gamit na gamit yung bintana. Yung bintana na yun kasi may pintuan siya. So, yan. May isa pa ulit pinto. Yan, nandito, nakalabas na ako sa building. Actually, ayan yung apartment namin. Yan. Apartment namin. Yan. Mahangin at mainit. Di naman sobrang init. Malamig pa rin naman.
Pero, ayan. Naka-jacket ako. Feeling, yung jacket ko, pang winter. Damisan kasi naambon. Pag naabutan ako na ambon. Ayun, at least doon ako nababasa, di ba? Importante. So, ayan. Bikeries pa nga. Ayan, bikeries tayo ngayon, guys. So, mga ka-dreamers, samahan nyo ako sa pagbabike ko para makapunta sa store. Tara! Mga ka-dreamers, nag-start na ako mag-bike. Medyo mabagal lang ako kasi hindi ko pa nababalance. Ayan. Buti na lang. Cowgirl tayo. Ano tayo mag-bike? Pero alam nyo ka mga ka-dreamers, sana soon makabili ako ng sasakyan dito. Kasi pangarap ko ding magkaroon ng sasakyan syempre. Sobrang ganda ng panahon ngayon sa likod ko. Tingnan nyo, blue na blue yung langit. At alam nyo ba mga ka-dreamers, maganda din dito sa Canada kasi lokal dito, mga mababait. Talagang papaunahin ka nila kapag nagbabike ka. Talagang i-respect ka nila habang nagbabike ka. Ganyan, kahit malayo sila, mag-i-stop sila para sa'yo. Ayan. Ayun yung dinadaanan ko araw-araw. Ayun yung bus stop sa kabila. Ayun yung bus stop. Yan yung bus stop, guys. Pero lalagpasan natin yung bus stop kasi may shortcut. Siyempre, ang mga Pilipino mahilig sa shortcut. So, yun yung unang-una naming tinanong dun sa nag-handle sa amin, ano yung shortcut. Ito yung parang sari-sari store sa atin. So, yan, sari-sari store sa atin yan. Medyo mataas din yung price niya. Para talagang 7-Eleven ganun. Yan. Ganito lang yung buhay ko dito sa Canada. Papasok, tapos magbabike, bike ulit para makauwi. Ganon. Hindi pa ako gaano nakakagala kasi syempre nag-a-adjust pa, nag-aasikaso pa. Pero minsan naman nakakagala din kahit papano. Pero mostly talagang trabaho muna. Syempre nagpo-focus pa. Ayan. So, papatayin ko muna guys. Tatawid muna ako dun sa kalsada. Bye! Ito yung usually dinataanan ko kapag pumapasok. Ito na yung pinaka shortcut. And malapit lang naman talaga yung trabaho ko. Kaso lang, ayun nga, may dalawa akong option para makapasok. Mag-bus at saka mag-bike. So, pinili ko din mag-bike para healthy din sa kalusugan ko. Siyempre, sa fast food tayo nagtatrabaho. Mga kinakain natin. Alam nyo ba mga ka-dreamers, marami ding nagbabike dito, lalo na mga locals. Marami talagang bikeries dito. Lalo na yung mga bata pa lang. Mga wala pang sasakyan. At alam nyo din ba na dito sa Canada, 15 years old pa lang nagtatrabaho na yung mga bata. O mga teens. Parang kagaya sa atin, pero sa atin 'di ba 16 years old? Kasi ako 16 years old ako nagtrabaho sa Pilipinas. Galing ako ng Spes, McDonald's. Pero ano lang yun, tuwing summer lang yun. Dito, 15 years old pwede ka magtrabaho. Tapos, sabi din sa akin nung friend namin na nasa store, sabi ko bakit nagtatrabaho na sila ng ganong age. Sabi niya, kasi daw, gusto daw nila makapag-save ng money habang bata pa sila. Para daw pagtanda nila, marami daw silang pera, tsaka mabibili na lahat ng gusto nila dito. Tsaka pagdating ng
16 years old dito, parang pwede na nilang gawin yung mga gusto nilang gawin. Di ba sa atin sa Pilipinas, bata pa yun, hindi ba pwede yun? Kailangan pagdating mo ng 18, dun ka palang pwedeng gawin, dun mo palang pwedeng gawin lahat, di ba? Dito hindi. 16 years old, ginagawa na nila yung mga gusto nila. 16 years old pwede. Nakakatuwa din yung mga katrabaho namin, katrabaho ko na sobrang babait. Wala akong masabi. Kasi pag talagang kailangan ng tulong, ganyan, talagang tutulong sila. Hindi sila mahirap kausapin. Kasi yung ibang mga teens dito, marunong mag-English. Yung mga talagang mga matatanda na, yung mga French talaga ang salita. Pero dito, yung mga teens, talagang nag-i-English na. Kaya nakakatuwa din. Hindi din kami masyadong nahihirapan. Though pag nag-aaral ng French, ganyan, mahirap. Pero kailangan mo talagang alam ayan, may truck. Kakaiba din ng truck dito, mga ka-dreamers. Yung mga truck dito, ang lilinis. Walang-wala sa truck ng Pilipinas. Yung mga truck dito, ang gaganda. Parang yung schedule ko ngayong linggo, 11 a.m. to 7 p.m. 8 hours. Nung nakarang linggo, 5 a.m. to 1 p.m. Kaso pinabago ko yung schedule ko kasi wala pang bus nun kapag umulan. Hindi ako makakapasok. Ayun, binago naman nila, naiintindihan naman nila. Yan, malapit na ako sa store. Yan yung mga nadadaanan ko. Imaginin mo, walang traffic jam dito. Compare sa Pilipinas, grabe ang traffic. Dito walang traffic. May madadaanan tayong release ng tren. Yan yung release ng tren. Yan, katulad yan. Nagbabike siya. Bata pa lang. Yung release ng tren dito, guys, alam nyo ba kung bakit may release ng tren kada ano? Kasi sabi lang din sa akin to nung kasama ko, sa lahat daw ng mga kumpanya dito, may kanya-kanyang release. Parang mga kapag nag-ano ng cargo, ganon. Ang galing nga eh. Pag nagbabagsak o nag-aano sila siguro ng cargo. So pabilis na ako ng pabilis, guys. Stop ko muna. Baka masemplang ako. Nandito na ako, guys. Malapit na, tapat na. Yan. Yan na yung store ko. Nakita nyo na. Yan. Enter. Yan na. Yan yung store ko, guys. Walang ibang competitor to dito. Kaya malakas. Yan yung store ko. Imagine niyo ang ganda, 'di ba? Malakas din 'yan. Lakas kumita. Maaga pa ako nakarating dito sa store. Ayos muna ako. Maaga pa. Ayusin ko lang yung gamit ko. Aga ako nakapunta dito sa store. 'Di ba, mabilis lang yung biyahe, mabilis lang yung pagbabike. At ayun, healthy din naman pag nagbabike talaga. So, tanggalin ko na yung jacket ko para pagkapasok sa loob, di ako mahirapan. Mga Quebecwa, papasok muna ako, guys. Babalikan ko kayo pag break na ako. Ayun, guys, out na ako sa wakas. And 7 p.m. na dito sa store. 7 p.m. yung out ko, 11 a.m. to 7 p.m. And tingnan nyo naman, ang liwanag pa. Kakatuwa.
Pakiramdam ko lagi dito, sobrang lapit lang sa akin ng langit. Guys, pauwi na ako ngayon. Tapos na yung duty ko. Iwanag pa dito sa McDo. Iwanag pa dito sa Canada. So, ito yung maganda dito. Woo! Ayan guys. Nakapag video na ako. Sarap umuwi ng 7 PM dito guys. Maliwanag pa kasi. Ganda ng panahon ano. Kapag yan guys, ito yung dinadaanan ko. Konti lang yung nagbabike dito pero may mga nakakasalubong din ako kapag pumapasok, umuwi, ganyan. Pero ngayon wala masyado. Ito lang yung buhay ko kapag may pasok. Trabaho, bahay. Ganda ng mga ulap. Alam nyo ba mga ka-dreamer, kapag nagbabike ako dito mag-isa, pakiramdam ko yung langit, yung mga ulap malapit lang talaga sa akin. Nasa apartment na ako guys. Mga ka-dreamers, yung break time namin sa McDonald's is 30 minutes. Kasama na yun sa 8 hours duty namin. Tapos, lahat ng pagkain pwede namin kainin, kahit ano, and kahit ilan. Pero, alam nyo naman, ang katawan at ang kalusugan ng puhunan natin dito sa Canada. Alam nyo ba ang maganda din dito, kahit off day namin, pwede kaming kumuha ng pagkain sa McDonald's. At ang laki din ang natitipid ko talaga sa pagkain kasi yung usually na binibreak ko sa McDo is yung mga healthy food and yung mga bake, apple pie, muffin. Mga ka-dreamers, kung meron kayong question sa video na to, pwede kayong mag-comment down below